Welcome back sa aking YouTube channel, Jervis TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Friday na naman. Natapos na naman po ang isang linggong trabaho, isang linggong stress, no? Lalo na ngayon. 'Di ba? Magulo po sa politika dito sa Pilipinas. Alam natin na ang daming nagbabangayan sa panahon ngayon. So, sa kabila niyan, siyempre, huwag tayong sasali dyan. At para makalma ka at mabalanse, no? At magkaroon ng peace of mind sa kakatingin sa social media, no? Ito po yung pampakalma, ang spiritual po o yung pagkain pangkaluluwa. Sabi sa Salmo chapter 29 verse 11, ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mamamayan at pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan. So, malinaw po, no, na ang kalakasan natin ay mismo nanggagaling sa ating Panginoong Yesus. At yan ay patunay, no, na kanyang lakas ay pinakita sa kanyang ginawa, kagaya ng universe, yung mga planeta sa iba't ibang panig ng kalangitan, di ba? Lahat po ng nakikita natin, even tayong mga tao. Pero sa kabila ng mga magandang ginawa ng ating Panginoong Yesus, ay concerned siya. Di ba? Concerned siya sa iyo, concerned siya sa akin, at concerned po siya sa lahat ng tao na gusto niya, no, laging malapit sa tao at hindi nahiwalay kahit isa lang sa mga tao. Kaya kumbaga, di ba, ang Diyos ang ating pinagkukuhanan ng lakas, hindi lang physical to, hindi lang mentally, kundi pati po yung spiritual. So all in na, talagang lahat po kung saan manggagaling ang ating kalakasan ay laging galing sa Diyos. Kaya kung ikaw ngayon ay nangihina sa iyong physical na katawan, dinadialysis ka, may cancer ka na, at kung ano pang mga karamdaman o bedridden ka na, kailangan mo ng lalong manampalataya, sapagkat kahit mahina ang katawan mo sa nararanasan mo ngayong sakit mo o karamdaman, ay importante sa loob malakas ang iyong pananampalataya. At alam mo darating yung araw, kung ano man yung pinagdaraanan mo yan, ay magbabago din, ay malalagpasan mo rin, dahil alam mo yung kalakasan mo ay tutulungan ka ni Lord, ibibigay sa iyo para ang lahat ng ito ay makayanan mo, at ang lahat ng ito ay matatapos sa tamang panahon. Kaya kumapit lang po tayo sa ating Diyos. Huwag po tayong bibitiw, no? Dahil lang ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay yan ng grasya mula sa Kanya. Bibigyan ka ng kalakasan, bibigyan ka ng pag-asa, iibay ng kaisipan mo, babangon ka, makaka-recover ka, dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung iba naman umaasa lang, di ba, sa kapangyarihang physical dito sa mundo. Meron kang posisyon sa gobyerno na kung tutuusin, hindi naman po temporary, di ba? Mayroong expiration yan, kung ano ang terms mo, kung hanggang ilang taon ka lang, hanggang doon lang. Ganyan din po yung mga mayayaman na hindi makatao, no? Darating yung araw, yung kayamanan mong yan, hindi mo na rin yung mapapakinabangan. Lalo pa kung ginagamit mo yan sa masama at hindi mo yan ginagamit sa pagtulong mo. So dahil po tayo mga tao ay talagang dumaranas po, no, ng mga anxiety, stress, kagaya ngayon, kaguluhan dito sa ating bansa, kaguluhan sa ibang bansa. So napaka-importante po yung banal na espiritu ay sumasa atin. Kahit magulo na sa nakikita natin
ay nagiging panatag po tayo kung yung pananampalataya sa ating Panginoong Yesus ay matibay, matatag, at importante kung meron kang relasyon sa Kanya. Dahil kung wala kang relasyon sa Diyos, ay tsak yun, panghihinahan ka, hindi ka makakalaban, at talagang darating pa yung panahon na baka bumigay ka pa sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya kumbaga, yung lahat ng source ng kapayapaan, hindi lang basta magulo, no? Yung panatag ka sa buhay mo ay nanggagaling po lahat sa ating Panginoong Yesus. Kaya talagang kung nawawalan ka ng pag-asa, dahil sa mga nangyayari sa paligid mo, humugot ka ng lakas. Dahil siya mismo ang nagsabi, siya nagbibigay ng kalakasan, di ba? Sa mga mamamayang pinagpapala niya, yung mga mabubuting kalooban at mga mabubuting tao, lalo na kung matibay ang iyong pananampalataya at may relasyon ka sa Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa financial at sa karamdaman, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman, nangihina na po ang katawan, at lahat po ng nanonood, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po ang kanilang karamdaman, tanggalin niyo po. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, magpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa. Hindi alam kung saan kukunin para mairaos ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.